mga bus eh, bus. Mura dyan ako. Kaya wala ko, ano, una inform no. Jabat. Ikaw dahil, kasi una nakabantay na eh. Doon kabantay kay nagtukong-tukong ako sa kilid kay Gapo. Sama ninyo may istorya aning tolo. Curfewhan ni nato. Yes ma'am, bata mo magod ma'am. Unsay masulti ni mo, Gov? My godness. My goodness! Okay, kamalakan. Among vlogger guys. Hi! Unsa feeling ni mo niya? Yes. Unsa imong feel? Document. Ano rin ba? Share with experience. My experience di mo, sir.
pan sa iyang satellite. Siya na yung mag-point mo ay ng satellite. Like, ano sa katong tintoy na pan pa siya, muragin ko siyang ipaning. Pero mas palyak na siya kaya siya. So, ano siyang ikuan. Ang timalihan niya ni, para mo siyang mapagod sa paano siya ikay. Ano siya gusto na siya. So, before nato siya ikuan, basta sa siya ikuan. Kapag siya guy, timalahin niya is kini siya is para siya sa iyang hindi na connection. Same na siya yung slide. So careful lang mo, tanaw ninyo kay dahil kay nangakuha na siya. Nangadaot na siya tungkol sa siga. Ano, type C? Dili na yun. Kung pan man yung purchase di siya type C ba siya? Mag-dili kayo, di siya type C. So kung mag-purchase man kailangan din siyang careful yung maligban gamit niya ni. Kaya mahal siya ang yung cable. So ano siya, slide na lang po siya like. So next na to, kasi yung adapter. Ang bus adapter is kung magamit mo blunt cable, pwede na po siya nato i-direct. Hindi siya direct nato sa panel model. Kung magamit mo blunt cable, especially kung magamit mo mga router or IP. So kailangan taan. Okay? Tapos siya i-control. So lagyan ko sa igay. Then mo siya yung model. Okay. So nilap na siya igay. So kung kani siya nga ano dahil yun, kapag test na ko ganina, ano siyang output niya 4 dBm na siya. So ang ideal na yung loss dapat is either mga 15 to 27, minus 27. So pansak na ko siya balik then kung dili ko sa modem nga side mag-test, wala na yung output niya, minus 18. Nasa sa kanang anagit ko na may kanang range niya nga maka-provide siya sakto nga signal ka sa atong modem. Okay, if bumo siya sa minus 7, dili siya makaya sa modem. Mulawas po siya sa 30 to 32, hindi po siya makatang signal. Kaya taas lang siya loss. Kaya dagan matag mga factors nga gina-consider once sa kanang pag-compute sa loss. Either kaning coupler loss, kani siya, napoy distance loss, splice loss, kung kapila ka mag-splice bali sa kanang mga fiber nimo. So, napoy tayo mga kanang gina-consider pag-compute sa loss nimo. Level in the ICT sector is projected to reach 63 million in 2023. Okay, so since 2025 na so daghan kayo ang employment na nakatek sa ICT and phone industry. Do you agree? Okay. So it doesn't mean that corporate or on-site lang sila ng what mostly is naka-virtual setup sila or hybrid setup, which is an advantage sa IT sector. Correct? Kaya hindi man din siya very required na kailangan ito on-site. So pwede siya madala ng mga trabaho isa lang sa virtual. Diba? Okay. So according to the last slide, the IT BPM industry is
composed of more or less 1.5 million Filipinos. So you can see here the breakdown of those employment groups. So mostly, it's not there mostly ang activity sa Metro Manila. So not there ang mga call centers and the likes. And then Metro Cebu, Davao, Metro Clark, Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Santa Rosa City, Dasmariñas, and we're down here. Again, with 15,000 employment under ICT industry. Next is Baguio, Naga, and Manila. So the communication, so nato tayo ang chunk of the IT na sector sa ato whole employment there sa Philippines. Okay, for the IT or ICT na industry, by 2028, we target 2.5 full-time employment with a revenue of, with an expected revenue of $59 billion US dollars. Pwede siya mag-voice.